Fear of heights, isang phobia? Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang fear of heights. Isang phobia nga ba? Alam mo ba na may mga taong kayang makipagsabayan sa roller coaster? Pero kapag pinatayo mo lang sa ikatlong palapag at pinasilip sa bintana, parang biglang nag-file ng resignation ang tuhod nila? Tumutok! Dito! Sa The Taglish Explainer! Ang topic na ito ay mula kay @Jinkiski. Salamat sa suggestion mo! Una sa lahat, normal lang ang matakot sa matataas na lugar. Sa katunayan, isa itong paraan ng katawan para sabihing, "Hoy, huwag kang pasikat. Isang maling hakbang, magiging human meteor ka." Ang takot ay natural na defense mechanism. Kapag nasa gilid ka ng bangin o mataas na gusali, ang utak mo ay nagbibigay ng warning para maging maingat. Pero kapag ang takot ay sobrang lakas na, kahit nasa balkoni ka lang na may matibay na railings o kahit nanonood ka lang ng video ng bundok, ay kinakabahan ka na. Posible nang tawagin itong acrophobia. Hindi ibig sabihin na mahina ang loob mo. Ibig sabihin lang sobrang seryoso ang reaksyon ng utak mo sa sitwasyong may kinalaman sa taas. Ang acrophobia ay isang anxiety disorder kung saan ang isang tao ay nakararanas ng matinding takot sa matataas na lugar. Hindi ito simpleng ayoko lang. Minsan, kahit ligtas ang sitwasyon, ang katawan ay parang nag-a-alarm. Biglang bumibilis ang tibok ng puso, pinagpapawisan ang kamay, nanginginig ang tuhod, nahihilo, at minsan pakiramdam pa nila ay mahuhulog sila kahit ilang metro ang layo nila sa gilid. Para bang ang utak ay may sariling action movie soundtrack. Samantalang ang katabi nila ay abala lang sa pagkuha ng selfie. Kaya huwag basta-basta magsasabing, "Arte lang yan!" Para sa taong may acrophobia, totoong-totoo ang nararamdaman nilang takot. Maraming posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon ng fear of heights. Una, maaaring dahil sa traumatic experience. Halimbawa, nahulog ka noong bata ka mula sa puno habang nagpipitas ng mangga. Simula noon, pati pag-akyat sa monoblock chair ay parang life or death mission na. Pangalawa, maaaring natutunan ito mula sa kapaligiran. Kung lumaki kang laging sinasabihan ng, "Huwag kang aakyat dyan, mamamatay ka," posibleng mas maging sensitibo ang isip mo sa mga matataas na lugar. Pangatlo, may kinalaman din ang genetics. Kung may history ng anxiety disorder sa pamilya, mas mataas ang posibilidad na magkaroon din nito. Kapag ang taong may acrophobia ay napunta sa mataas na lugar, ang utak nila ay parang overprotective na nanay. Kahit wala namang panganib, sisigaw ito ng, "Anak, delikado!" Bilang resulta, naglalabas ang katawan ng adrenaline. Ito ang hormone na naghahanda sa katawan para lumaban o tumakbo. Kaya bumibilis ang tibok ng puso, bumabagsak ang konsentrasyon, at minsan ay nanginginig ang buong katawan. Ang problema, wala ka namang kalaban, nasa observation deck ka lang at ang tanging umaatake ay hangin. Kaya ang katawan ay nagre-react na parang nasa survival mode kahit ligtas naman ang sitwasyon. Hindi. Ito ang malaking pagkakaiba. Kung kinakabahan ka kapag nasa gilid ng bangin, normal lang yon. Kahit si Superman siguro mag-iisip muna bago tumalon kung wala siyang powers. Ngunit kapag ang takot ay nakakaapekto na sa pang-araw-araw na buhay. Halimbawa,
tumatanggi kang sumakay ng elevator, umiwas sa overpass, hindi makapagtrabaho sa matataas na gusali, o hindi makabiyahe dahil ayaw mong sumakay ng eroplano, maaari nang kailanganin ng professional help. Ang phobia ay hindi sinusukat sa lakas ng takot, kundi sa epekto nito sa normal mong pamumuhay. Ang magandang balita, maraming paraan upang matulungan ang taong may acrophobia. Isa sa pinaka-epektibo ay ang exposure therapy, kung saan dahan-dahang hinahayaan ang isang tao na masanay sa mga sitwasyong kinatatakutan niya. Hindi ibig sabihin na bukas agad ay isasakay ka sa helicopter. Unti-unti lang, maaaring magsimula sa pagtingin ng larawan ng matataas na gusali. Pagkatapos ay umakyat ng ilang hagdan hanggang sa unti-unting mabawasan ang takot. Maaari ring makatulong ang counseling, relaxation techniques, at tamang breathing exercises. Ang mahalaga ay hindi pilitin ang sarili ng biglaan. Hindi ito race, hindi ito reality show na may elimination. May ilan ding nakakatuwang misconceptions tungkol sa fear of heights. May nagsasabing mahina lang ang loob mo. Hindi po. Ang phobia ay medical condition, hindi personality trait. May iba namang nagsasabing kapag lalaki ka, bawal matakot. Aba, kahit action star ay pwedeng magkaroon ng phobia. Hindi ito namimili ng edad, kasarian o trabaho. May engineer, doktor, piloto, atleta, at maging mountain climber na nakaranas ng iba't ibang anxiety disorders. Class, ang fear of heights ay normal na bahagi ng ating survival instinct. Ngunit kapag ang takot ay naging matindi, paulit-ulit, at nakahahadlang na sa normal na pamumuhay, maaari na itong tawaging acrophobia, isang uri ng anxiety disorder. Maaari itong dulot ng trauma, genetics, o paraan ng pagproseso ng utak sa panganib. Ang magandang balita ay may mga epektibong paraan upang malampasan ito sa pamamagitan ng tamang therapy, unti-unting exposure, at suporta mula sa mga profesional at mga taong nakapaligid sa atin. Hanggang sa susunod, ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At tandaan ninyo, ang pinakamataas na tagumpay ay hindi ang maabot ang tuktok, kundi ang mapagtagumpayan ang takot na pumipigil sa iyong umakyat.